Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, at ang inyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong may aabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR codes o ang bank account details na makikita sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Para sa mga katanungan o iba pang concern, maaari po kayong mag-email sa address na nakalagay din sa inyong screen. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung na-enjoy nyo ang mga kwento sa channel na ito, i-click mo na yung subscribe button sa baba. At para sure na hindi ka maiiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita ng bagong upload natin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Ang sinag ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga kurtina ang dahang-dahang gumigising kay Enzo. Sa kanyang pagmulat, ang unang bumungad sa kanya ay ang mahimbing na mukha ni Renz na natutulog sa kanyang kanang bahagi. Ang maliit na kamay nito ay nakakuyo malapit sa unan. Ngunit kasabay nito, naramdaman niya ang init ng isang katawan na nakadikit sa kanyang likuran. Si William, na sa kanyang kaliwang panig, ay nakayakap sa kanya ng mahigpit. Ramdam ni Enzo ang bawat paghinga ni William sa kanyang batok habang ang braso ng lalaki ay nakapulupot sa kanyang bewang, tila isang proteksyon na ayaw siyang pakawalan. Sinubukan ni Enzo na dahan-dahang lumingon nang hindi na alimpungatan si Renz hanggang sa magtama ang kanyang paningin sa mga matang kanina pa palagising at nakatitig sa kanya. Good morning, paos at mahinang bulong ni William. Sa halip na lumayo, lalong isiniksik ni William ang kanyang mukha sa leeg ni Enzo, dahan-dahang ninanamnam ang amoy nito sa umaga. Napapikit si Enzo dahil sa kiliti na dulot ng balbas ni William na bahagyang kumikiliti sa kanyang balat. William, baka magising si Renz, mahinang saway niya, kahit na ang totoo ay masarap sa pakiramdam ang higpit ng yakap nito. Hayaan mo muna siya, sagot ni William habang ang kanyang kamay ay daang-dahang gumagapang mula sa bewang ni Enzo patungo sa kanyang dibdib, marahang pinipisil ang kanyang balat sa ilalim ng suot na manipis na damit. Dito ka lang, sandali lang. Inikot ni Enzo ang kanyang katawan sa loob ng yakap ni William para harapin ito. Sa sobrang lapit nila, ramdam ni Enzo ang bawat pintig ng puso ni William na tumatama sa kanyang dibdib. Dahan-dahang inabot ni William ang mukha ni Enzo. Hinahaplos ang kanyang panga gamit ang hinlalaki bago inilapit ang kanyang mga labi. Isang matamis at banayad na halik ang ibinigay ni William. Walang pagmamadali, puno lang ng lambing na tila ba sinasabi niyang hindi siya aalis sa tabi nito. Napakapit si Enzo sa braso ni William. Tinatanggap ang bawat dampi na nagpapainit sa kanyang buong pagkatao sa gitna ng malamig na aircon. Hinalikan ni William ang dulo ng ilong ni Enzo. What are you thinking? Bulong ni William habang ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa bawat anggulo ng mukha ni Enzo. Wala, pagsisinungaling ni Enzo sabay ngiti ng pilit. Iniisip ko lang kung anong masarap na almusal. I think I already found mine. Mapangasar na sagot ni William bago muling dinala ang kanyang mga labi sa leeg ni Enzo para sa isa pang matagal at matiing halik. Habang nakatigit ang mga labi ni William sa leeg ni Enzo, naramdaman ni Enzo ang unti-unting pagbigat ng bawat haplos ng lalaki. Ang kamay ni William na nasa kanyang bewang ay dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng kanyang t-shirt. Ramdam ang init ng balat nito na nagpapatindig ng kanyang balahibo. William, sandali, mahinang bulong ni Enzo, pilit na inilalayo ng bahagya ang kanyang leeg. Stop it, baka magising si Renz. Sa halip na tumigil, lalong isiniksik ni William ang kanyang mukha sa balikat ni Enzo. He's still dreaming, Enzo. Let me stay like this for a bit. Paos na sagot nito bago muling nag-iwan isang madiing halik sa kanto ng panga ni Enzo. William, seryoso. Gigising na yan anumang oras, pagsusumamo ni Enzo, pero ang kanyang boses ay tila nawawala na ng otoridad dahil sa kilig na nararamdaman.
Naramdaman ni Enzo ang pagngisi ni William sa kanyang balat bago ito dahang-dahang humarap sa kanya. Biglang hinuwakan ni William ang magkabilang kamay ni Enzo at maingat na ipinako ang mga ito sa unan, sa itaas ng kanyang ulo. Ang posisyon nila ay sobrang lapit na at ramdam ni Enzo ang bawat mabilis na paghinga ni William. Anong gagawin mo kapag nagising siya at nakita tayong ganito? Pananakot ni Enzo, bagamat ang kanyang mga mata ay hindi makaiwas sa malalim na titig ni William. Sasabihin ko, naglalambing lang si Tito Dada sa tito niya. Mapaglarong sagot ni William, mas lalo niyang iniyoko ang kanyang ulo hanggang sa magdikit ang kanilang mga ilong. You're too worried, Enzo. Relax. Muling hinalikan ni William si Enzo. Sa pagkakataong ito ay mas matiin, mas matagal at puno ng pagnanais. Napakagatlabi si Enzo para pigilan anumang tunog na pwedeng kumawala sa kanyang bibig. Ang kanyang mga daliri na nakapiit sa ilalim ng mga kamay ni William ay kusang kumukuyom sa kilig. Ngunit sa gitna ng kanilang munting labanan, naramdaman nilang gumalaw ang kama. Bahagyang yumukod si Renz at ang maliit nitong paha ay tumama sa binti ni Enzo. Agad na naniga sa posisyon ng dalawa. Pigil hininga silang nagkatinginan, naghihintay kung tuluyan bang magigising ang bata. Nang marinig nilang muling bumalik sa mahimbing na paghinga si Renz, doon lang nakahinga ng maluwag si Enzo. Bulong ni Enzo, pilit na kumakawala sa hawak ni William habang namumula ang buong buka. Muntik na tayo roon. Tama na muna, William. Hinalika ni William ang palad ni Enzo bago ito bitawan. Fine, but I'm collecting the rest of those kisses later. Walang pata, walang istorbo. Dahang-dahang bumangon si William mula sa kama. Bago tuluyang lumabas sa silid upang magpahangin, lumingon muna siya kay Enzo at binigyan ito ng isang makahulugang kindat. Nang masigurong nakasara na ang pinto, muling humiga si Enzo at hinarap ang natutulog na si Renz. Pinagmasdan niya ang bawat detalye ng mukha ng bata, ang mahabang pilikmata at ang mapayapang paghinga nito. Sa kanyang puso, bumuhos ang isang uri ng pagmamahal na mahirap ipaliwanag. Dahan-dahan niyang niyakap si Renz at idinampi ang isang matagal na mapagmahal na halik sa noo nito. Isang oras din ang lumipas bago nagmulat ng mata ang munting si Renz. Tito Enzo, pool? Ang agad na tanong nito habang nag-uunat. Natawa ng mahina si Enzo at pinisil ang pisngi nito. Hep, breakfast muna Renz. Hindi pwedeng lumangoy ng walang laman ng tiyan. Bihis muna tayo dahil pupunta tayo sa main restaurant. Matapos magayos, tumaba sila sa veranda kung saan nakaupo si William habang pinagmamasdan ng asul na dagat. Agad na tumakbo si Renz sa kanya. Tito Dada, pool later. Of course kid, but first let's get some food. Nakangiting sagot ni William habang tumatayo. Inakay niya si Renz sa isang kamay habang ang kabilang kamay naman ay natural na dumampi sa likod ni Enzo. Isang magaan na pag-alalay habang naglalakad sila patungo sa main restaurant ng resort. Pagdating sa restaurant, pinili nila ang isang mesa na malapit sa dalampasigan. Habang kumakain, abala si Renz sa pagkukwento tungkol sa mga isdang gusto niyang makita. Sa gitna ng pagkain, napansin ni William na may kaunting bahid ng kape sa gilid ng labi ni Enzo. Hindi gumamit ng tissue si William. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang hinlalaki para alisin ang mantsa sa kanto ng labi ni Enzo. Ang kanyang pag-haplos ay mabagal at bago niya bitawan ang mukha ni Enzo, hinayaan niyang manatili ang kanyang hinlalaki sa ibabang labi nito ng ilang segundo habang nakatitig ng malalim. You have something right here, mahinang sabi ni William. Ang boses ay mababa at tila may ibang ibig sabihin. Nag-iwas si Enzo ng tingin at uminom muli ng kanyang tasa para itago ang kanyang pagngiti at ang mabilis na pagtibok ng puso. Sa ilalim ng mesa, dahan-dahan namang hinanap ng paa ni William ang paa ni Enzo. Marahang kinikis-kis ang kanyang binti sa ilalim ng tela. Napatingin si Enzo kay William, ngunit ang lalaki ay kaswal lang at nagpatuloy sa paghiwa ng kanyang pagkain na tila wala siyang ginagawang kalokohan. Tito Dada, bakit namumula si Tito Enzo? Tanong ni Renz habang ngumunguya ng prutas. Mainit po ba? Natawa ng mahina si William, sabay gulo ng buhok ng bata. Baka masarap lang talaga ang kape niya, kid. Ginamit ni William ang pagkakataong iyon para abutin ang kamay ni Enzo sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan lang niyang hinaplos ang pulusuhan ni Enzo gamit ang dulo ng kanyang mga daliri habang nakikinig sila sa daldal ni Renz. Isang simpleng kilos pero sapat na para maramdaman ni Enzo ang kuryenteng nagmumula sa lalaking nasa harap niya.
Pagkatapos ng kanilang almusal, tumayo na silang tatlo para lisanin ang restaurant. Isang golf cart ang sumundo sa kanila para ihatid sila sa daungan ng mga bangka. Isang mahabang tulay na kahoy na nakaduktong sa gitna ng asul na dagat. Kitang-kita ang linaw ng tubig na tila salamin habang naglalakad sila patungo sa kanilang puting speedboat. "Look, Tito Enzo, it's so blue," sigaw ni Renz habang nakaturo sa dagat. Nang makarating sila sa snorkeling spot, naunang lumusong si William para alalayan si Renz. "Hold my hand, kid," malambing na sabi niya habang dahan-dahang ginagabayan ang bata na sumilip sa ilalim gamit ang goggles nito. Sumunod na tumalon si Enzo sa tubig dahil malinaw ang dagat at napapaligiran sila ng makukulay na isda, hindi niya mapigilang mamangha. Lumangoy siya palapit kina William at Renz para makisali sa panunood ng mga sea turtles. Nang sandaling itaas nila ang kanilang mga ulo mula sa tubig para magpahinga, lumapit si William kay Enzo. Hawak pa rin ni William si Renz sa isang kamay, pero ang kabilang kamay niya ay pasimpleng humawak sa braso ni Enzo para hindi ito matangay ng agos palayo. "You're a natural at this, Enzo," nakangiting sabi ni William. "Akala ko matatakot ka sa malalim pero mas magaling ka palang lumangoy kaysa sa akin." Bahagyang natawa si Enzo. Ramdam ang lamig ng tubig pero ang init ng titig ni William. Medyo kinakabahan lang pero ang ganda kasi dito. Sa gitna ng kanilang paglutang, naramdaman ni Enzo ang paa ni William na dumikit sa kanyang binti sa ilalim ng tubig, isang sadyang pag-abot habang abala si Renz. Nang muli silang sumampa sa bangka para magpatuyo, kinuha ni William ang isang malaking tuwalya at binalot iyon kay Renz. Sunod niyang kinuha ang isa pang tuwalya para kay Enzo. Sa halip na ibigay lang ito, siya na mismo ang nagbalot nito sa balikat ni Enzo at dahan-dahang pinunasan ang mga braso nito, tila ba tinitiyak na hindi ito giniginaw. "I could get used to this," bulong ni William habang nakatitig ng malalim kay Enzo, malayo sa pandinig ni Renz. "Yung ganitong buhay, tayong tatlo." Napayuko si Enzo, ramdam ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Bago pa siya makasagot, mabilis na hinalikan ni William ang kanyang pisngi, isang mabilis at nakatagong halik na tanging silang dalawa lang nakakaalam. "Tito Dada, look, a big fish," sigaw ni Renz, kaya agad na umayos ng tayo si William na tila walang ginawa, habang si Enzo naman ay pilit na itinatago ang kanyang matinding pamumula sa likod ng tuwalya. Habang pabalik na ang bangka, nanatiling nakabalot ang tuwalya sa balikat ni Enzo, ramdam pa rin ang init na mabilis na halik ni William sa kanyang pisngi. Hindi nagtagal ay huminto ang bangka sa isang bahagi ng dagat na tila kumikinang sa kaputian, ang sandbar. Dahil mababaw ang tubig, kailangang maglakad sa pangpang para makarating sa pinakasentro nito. Naglatag ang mga staff ng resort ng isang malaking payong at mga beanbag sa gitna ng sandbar para sa kanilang merienda. Habang abala sina William at Enzo sa pag-aayos ng kanilang gamit, hindi nila napansin na unti-unti nang lumalayo si Renz habang naghahabol ng maliit na bula ng dagat sa gilid ng pangpang. Ang bata sa kanyang kuryosidad ay hindi na alam na nasa dulo na siya ng sandbar kung saan biglang lumalalim ang tubig. "Tito Enzo, look, starfish!" sigaw ni Renz. Akmang kukunin ng bata ang starfish nang bigla siyang mawala ng balanse dahil sa hampas ng isang alon. Sa isang iklap, nawala ang tinatapakan ni Renz at tuluyan na siyang nahulog sa mas malalim na bahagi ng dagat. "Renz!" Malakas na sigaw ni Enzo nang makitang lumulubog ang ulo ng bata. Bago pa man makatakbo si Enzo, mabilis pa sa kidlat na sumugod si William. Hindi na niya inisip na mababasa ang kanyang damit. Dire-diretso siyang tumalon sa asul na tubig para abutin ang bata. Nakita ni Enzo kung paano humampas sa mga kamay ni Renz bago ito mabilis na makuha ni William sa kanyang mga bisig. Sa loob ng ilang segundo, tila tumigil ang mundo. Buhat-buhat ni William ang bata na umiiyak at humihingal habang ang mukha ni William ay bakas ang matinding takot na ngayon lang nakita ni Enzo. "I got you, kid. I got you. Shh, Tito Dada is here." Paulit-ulit na sabi ni William habang mahigpit na niyayakap ang nanginginig na bata pabalik sa tuyong bahagi ng sandbar. Nang makalapit sila, agad na napaluhod si Enzo sa buhanginan. Ang kanyang puso ay tila lalabas na sa kanyang dibdib sa sobrang kaba. Kinuha niya si Renz mula kay William at niyakap ito ng napakahigpit. "Diyos ko, Renz, sorry." Sa gitna ng panginginig ng kamay ni Enzo, naramdaman niya ang isang malakas na bisig na bumalot sa kanilang dalawa. Si William pala. Nakaluhod din ito sa basang buhangin. Pinalilibutan silang dalawa ni Renz, tila nagsisilbing kalasag nila laban sa kahit anong panganib.
It's okay, Enzo. He's safe. I won't let anything happen to both of you. Mahinang sabi ni William habang dinidikit ang kanyang noo sa balikat ni Enzo. Dahil sa nangyari, agad silang nagpasya na bumalik na sa villa. Sa loob ng golf cart, balot na balot si Renz ng tuwalya habang karga ni Enzo. Dahil sa pagod at matinding pag-iyak kanina, hindi na nakayanan ng bata at tuluyan na itong nakatulog sa bisig ni Enzo habang tinatahak nila ang daan pabalik. Paminsan-minsang humihikbi pa rin kahit mahimbing ang tulog. Nang makarating sa villa, dahan-dahang ginising ni Enzo ang bata para malinisan. Kahit inaantok pa at medyo tulala, inalalayan ni Enzo si Renz sa banyo upang maliguan at matanggal ang alat ng dagat sa katawan nito. Pagkatapos mabihisan ng preskong pajama, agad na inihiga ni Enzo ang bata sa gitna ng kanilang malawak na kama. Sa isang iglap, muling bumagsak ang katawan ni Renz at tuluyang nakatulog ng mahimbing kahit maliwanag pa sa labas. Naupo si Enzo sa gilid ng kama, pagod na pagod at nakatitig lang sa natutulog na bata. Nakita niya si William na nakatayo sa dulo ng kama, nakatingin din kay Renz pero halatang malalim ang iniisip. Lumapit si William at marahang naupo sa tabi niya. Doon lang tila binitawan ni Enzo ang lahat ng lakas niya. Biglang nanginig ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang hita. Agad itong hinawakan ni William at pinagsaklop ang kanilang mga daliri. William, hindi ko alam ang gagawin ko kung may nangyaring masama sa kanya, panimula ni Enzo. Ang boses niya ay basag at puno ng takot. Ang bilis na nangyari, isang segundo lang na lumingon ako, wala na siya. Napayuko si Enzo, hinayaan ang kanyang mga luha na pumatak sa kanilang magkahawak na kamay. Si Renz lang ang meron ako. Siya ang buhay ko, William. Hindi ko kakayanin kung mawawala siya sa akin. Pakiramdam ko nagkulang ako bilang tito sa kanya kanina. Hindi agad sumagot si William. Sa halip, dahan-dahan niyang hinila si Enzo palapit sa kanya at isinandal ang ulo nito sa kanyang dibdib habang nakaupo sila sa gilid ng kama. Ang isang braso niya ay mahigpit na pumalibot sa likod ni William, nagsisilbing matatag na sandigan sa gitna ng hapon na puno ng kaba. Humarap si Enzo kay William, ang kanyang mga mata ay namumula at basa pa rin ng luha. Salamat William, kung hindi dahil sa iyo, kung hindi ka kumilos agad. Hinawakan ni William ang pisngi ni Enzo. Tinitigan siya ng diretso sa mga mata na tila ba binabasa ang bawat takot na naroroon. Maraming beses na nilang pinaramdam ang pagkalinga sa isa't isa pero may mga salitang nananatiling nakakubli. Ngunit sa sandaling ito, pagkatapos ng munting trahedya, tila wala ng puwang ang pag-aalinlangan. You don't have to thank me. I love that kid, Enzo, panimula ni William. Ang boses ay mababa ngunit puno ng paninindigan. Huminga siya ng malalim bago itinuloy ang pangungusap na nagpabagal sa tibok ng puso ni Enzo. And I love you. Natikilan si Enzo. Parang huminto ang mundo sa loob ng villa. Iyon ang unang pagkakataon na narinig niyang binigkas ni William ang mga salitang iyon ng direkta at walang halong biro. Isang seryosong pag-amin na nagmula sa kaibuturan ng puso nito habang ang sikat ng araw ay sumisilip pa sa bintana. William, bulong ni Enzo at hindi makapaniwala. I mean it, Enzo. I love you. Ulit nito. Mas mariin sa pagkakataong ito habang dahan-dahang idinidikit ang kanyang noo sa noo ni Enzo. Gagawin ko ang lahat para protektahan kayong dalawa. Hindi mo na kailangang pasanin ang takot na iyon ng mag-isa. Gusto ni Enzo na sumagot. Gusto niyang sumigaw na mahal din niya ito. Ngunit ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Kasabay ng tamis ng pag-amin ni William ay ang mapait na katotohanan ng kanyang itinatago. Sa bawat tibok ng puso niya para kay William may kalakip na takot. Paano na lang kung malaman ni William ang totoo? Paano kung malaman itong hindi lang siya basta tito ni Renz? Kapag nabunyag ba ang lahat, mananatili pa rin kaya ang pagmamahal na ito o mapapalitan ito ng galit na natiling tikom ang bibig ni Enzo? Hindi magawang suklian ng I love you ng lalaki sa kabila ng kanyang nararamdaman. Sa halip, idinikit lang niya ang kanyang muka sa dibdib ni William at mas lalong hinikpitan ang yakap dito. Isang yakap na puno ng pasasalamat ngunit punong-puno rin ng pangamba. Sa mga natitirang araw nila sa Amanpulo, mabilis na bumalik ang pagiging bibo ni Renz na tila ba walang nangyaring kaba sa sandbar. Mas naging masigla pa ang bata, takbo rito, takbo roon at walang sawang nagpapahabol kay William sa dalampasigan habang humahalakak.
Ang bawat umaga nila ay nagsisimula sa masayang pag-anyaya ni Renz na maglakad-lakad para makahanap ng kakaibang shell, at sa bawat pagkakataong iyon ay hindi lumalayo si William sa kanya, laging nakaalalay ang kanyang mga mata sa bawat hakbang ng bata. Naging mas malapit din ang loob ni Renz kay William na tila ba naging tunay na superhero na ito sa paningin niya pagkatapos ng insidente. Sa tuwing kakain sila ng dinner sa loob ng villa o kaya ay mamasyal sa paligid, lalong naging kitang-kita ang pagiging maalaga ni William, bagamat hindi na muling naungkat ang unang pagbigkas ni William ng I love you noong hapong iyon. Naramdaman ni Enzo ang mas matinding bigat ng presensya ng lalaki. Ang bawat hawak nito sa kanyang kamay at ang bawat titig nito ay tila may dalang bagong lalim, na tila basilyado na ang pangako nito na hindi sila papabayaan. Sinulit nila ang mga huling sandali sa isla sa pamamagitan ng panonood ng sunset at simpleng pakikipaglaro kay Ren sa buhanginan hanggang sa mapagod ang bata. Sa huling gabi nila, habang mahimbing na natutulog si Ren sa gitna nila, nanatiling gising sina William at Enzo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng villa. Nakikinig sila sa hampas ng alon sa labas, kapwa ramdam ang pagbabagong idinulot ng bakasyong ito sa kanilang ugnayan bago harapin ang pagbabalik sa Maynila. Nang dumating ng araw ng kailang pag-alis, bit-bit ni Renz ang kanyang maliit na bag na puno ng napulot na shell, habang sina William at Enzo naman ay bit-bit ang isang damdamin na mas naging seryoso at matatag. Sumakay sila sa private plane pabalik ng syudad. Iniwan ang payapang dalampasigan ng Amanpulo habang bit-bit ni Enzo ang kaba kung hanggang kailan niya kayang panindigan ang kanyang mga lihim sa harap ng lalaking ganap nang nagtapat sa kanya. Pagbalik sa Maynila, muling umikot ang mundo nila sa dati nilang gawi. Naging doble ang pagiging abala ni William sa pamamalakad ng kanilang TV station dahil sa ilang araw na bakasyon, kaya naman ang driver na muna ang madalas naghatid sundo kay Ren sa paaralan. Gayunpaman, hindi nakakalimot si William. Bawat gabi ay may tawag ito o di kaya ay biglang pagbisita para lang makita sila at masigurado na maayos ang kanilang lagay. Isang umaga, pagkatapos maihatid si Ren sa eskwelahan, pumunta si Enzo sa opisina ng DSWD para sa follow-up ng adoption papers na Renz. Dumiretso siya sa opisina ng department head upang alamin ang status ng kanilang application. Naupo si Enzo sa harap ng mesa ni Miss Corazon, ang head ng department na humahawak sa kaso ni Renz. Miss Corazon, magandang umaga po. Gusto ko lang sanang malaman kung may usad na ba ang papeles ni Renz. Tumingin si Miss Corazon sa folder na nasa harap niya at bumuntong hininga bago sumagot. Mr. Martinez, naiintindihan ko ang pagmamadali mo. Alam kong gusto mo nang maging legal ang lahat, lalo na ikaw ang tumatayong magulang ng bata simula nang namatay ang pinsan mo. Panimula nito habang inaayos ang kanyang salamin. Pero kailangan nating maging tapat. Kahit malinaw ang death certificate ng ina at ang ugnayan niyo bilang magpinsan, ang kaso ni Renz ay matatagalan pa talaga. Gaano po katagal? Mahinang tanong ni Enzo. Lumalaki na ang bata. Gusto ko sanang bago siya mag-elementary, ayos na ang lahat para hindi na siya mahirapan sa records niya. Umiling ng bahagya si Miss Corazon. Sa totoo lang, Enzo, maaaring abutin pa tayo ng 1 taon o higit pa. Dahil deceased na ang ina at unknown ang ama sa birth certificate, kailangan pa rin nating dumaan sa masusing clearing. Magkakaroon pa ng publication sa mga pahayagan para masigurong walang ibang kamag-anak o biological father na lilitaw para kumuha sa bata bago maglabas ng final decree ang korte. Huminga ng malalim si Enzo, ramdam ang panlalamig sa kanyang mga kamay. Wala na bang ibang paraan para mapabilis? Wala tayong shortcut dito, Enzo, lalo na at single parent applicant ka. Mas masusi ang pagsusuri sa kakayahan mong magtaguyod ng bata ng mag-isa, dagdag ni Miss Corazon bago siya tinitigan ng diretsyo. At may isa pa kaming dapat i-verify. May mga ulat kasi sa social worker mo na madalas kang may kasamang kaibigan sa bahay at sa mga lakad niyo ni Renz. Kailangan nating malaman kung sino siya dahil malawak ang epekto ng environment ng bata sa magiging desisyon ng korte. Napalunok si Enzo. Ang tinutukoy ni Miss Corazon ay walang iba kundi si William. Kaibigan ko lang po siya, tumutulong lang po. Sana ay ganun na nga. Pero kung magkakaroon ka ng partner ibang tao na magiging bahagi ng buhay ni Renz, kailangan din silang isama sa background check. Kung hindi, baka mas lalong bumagal o makomplicate ang application mo. Babala ng opisyal. Lumabas si Enzo sa opisina, tila lalong nadagdagan ng pasanin. Ang kanyang pangarap na maging legal na ama ni Renz ay tila isang mahabang kalsada na wala pang dulo.
Naging payapa ang sumunod na ilang araw para kina Enzo at Renz, ngunit tila iyon na pala ang huling katahimikan bago ang unos. Isang umaga, pagbukas pa lang ni Enzo ng pinto ng kanilang apartment para ihatid si Renz sa school, sinalubong sila ng nakakabulag na mga flash na camera. Halos hindi makakita si Enzo sa dami ng liwanag na sabay-sabay na tumama sa kanyang mukha. "Sir, kayo po ba si Enzo Martinez?" Sigaw ng isang lalaking may hawak na mikropono, sabay tulak nito pasulong kaya halos maipit sila sa hamba ng pinto. "Are you gay? Totoo bang may ugnayan kayo ng CEO ng TV station na si William Montero?" Sunod-sunod na tanong na isa pang reporter. Nagulat at nanginig si Renz. Ang bata na hindi sanay sa ganoong kaguluhan ay agad na napakapit ng mahigpit sa binti ni Enzo at nagsimulang umiyak ng malakas. Tito, I'm scared." Ngunit hindi tumigil ang mga reporters, lalong naging agresibo ang mga ito. Pilit na isinisiksik ang mga mikropono at kamera sa mukha ng bata. Ang mga flash ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagpukpok sa kanilang paningin. "Totoo ba ang mga kumakalat na pictures ninyo sa Amanpulo? May relasyon ba talaga kayo? Sir, totoo bang anak ang batang yan ni Bea Martinez na dating kasambahay ng mga Montero? Binuntis ba siya ni William Montero?" Nanlaki ang mga mata ni Enzo. Parang gumuho ang mundo niya nang narinig ito. Hindi lang ang lihim nila ni William ang nabunyag, pati ang pagkatao ni Renz at ang nakaraan ng kanyang pinsan ay pilit na kinakalagkad sa putikan. "Totoo ba ang anak ni William ang bata at itinago niyo lang sa publiko?" Singhal ng isang cameraman habang pilit na kinukuhanan ng close-up ang umiiyak na si Renz. "Umalis kayo! Lumayo kayo sa amin!" Sigaw ni Enzo, boses na pumiyok sa halo-halong galit at takot. Agad niyang binuhat si Renz at isinubsob ang mukha nito sa kanyang balikat habang ang kanyang palad ay mahigpit na nakatakip sa kabilang tenga ng bata para mabawasan ang ingay. Imbis na umurong, mas lalong dinikdik ng mga reporters ang kanilang mga mikropono. Muntik nang matumba si Enzo nang may bumangga sa kanyang balikat ng cameraman, pilit na kumukuha ng anggulo sa umiiyak na bata. Ang bawat flash ng camera ay tila nanununtok sa kanyang paningin. "Sagutin niyo kami, Mr. Martinez. Nakatanggap ba kayo ng hush money mula sa mga Montero kaya naitago ang batang yan sa 5 taon? Ulat ng isang reporter na halos isungal-ngal na ang recorder sa mukha ni Enzo. "Binayaran ba ang pananahimik niyo para hindi masira ang imahe ni William Montero?" Ramdam ni Enzo ang mabilis at masakit na tibok ng kanyang puso. Ang takot na baka mawala sa kanya si Renz dahil sa iskandalong ito, ang babala ng DSWD at ang kahihiyang idinudulot nito sa alaala ni Bea, lahat ay tila sabay-sabay na sumasabog sa harap niya. Wala siyang makitang puwang para makadaan. Bawat direksyon ay may nakatutok na lente. "Parang awa niyo na, itigil niyo na ito." Pakiusap ni Enzo habang pilit na humahakbang pabalik sa pinto. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis niyang naitulak ang pinto ng apartment at mabilis na pumasok. Halos maipit pa ang dulo ng kanyang sapatos nang piliting harangin ng isang reporter ang pagsasara ng pinto. Ngunit buong lakas itong naisara ni Enzo at agad na ginamit ang lahat ng trangka. Napaupo si Enzo sa sahig habang yakap-yakap pa rin ang nanginginig at humihikbi ng si Renz. Sa labas, naririnig pa rin ang malalakas na katok sa pinto at sigawan ng mga reporters na tila mga gutom na hayop na naghihintay ng kanilang biktima. Dinala ni Enzo ang nanginginig na si Renz sa loob ng kwarto. Mahigpit ang kanyang yakap, pilit na ibinabawan ang mukha ng bata sa kanyang dibdib para hindi marinig ang kalabog at sigawan sa labas. "Shh, Renz, nandito lang si Tito. Safe na tayo sa loob." Bulong niya habang hinahaplos ang likod ng bata hanggang sa unti-unting kumakalma ang pagikbi nito at makatulog dahil sa sobrang pagod at takot. Inilapag niya ito sa kama at habang nakaupo sa tabi ni Renz sa gilid ng kama, nanginginig ang mga kamay ni Enzo nang abutin ang kanyang cellphone. Hindi siya lumayo sa tabi ng bata, tila natatakot na kapag bumitaw siya ay biglang pumasok ang mga tao sa labas. Pagbukas pa lang niya sa screen, halos mag-hang ang phone niya sa dami ng notifications. Huminga siya ng malalim at binuksan ang social media. Doon bumungad sa kanya ang kanyang kinakatakutan. Trending topics: #William Montero, #The Secret Heir, #Enzo Martinez, #Montero Scandal. Binuksan ni Enzo isa pang viral post mula sa isang kilalang entertainment news page. May headline itong, "TV mogul William Montero, may lihim na anak sa kasambahay. Enzo Martinez binayaran para manahimik." Nakalatag sa screen ang lahat ng detaling pilit na pinatagpi-tagpi ng mga reporters.
First topic, ang Amanpulo Photos, isang malinaw na litrato ni na William, Enzo at Renz na masayang naglalakad sa beach. Ang caption, ang masayang pamilya sa isang private resort. Sino nga ba ang batang ito at bakit kasama ng isang Montero? Second topic, ang nakaraan ni Bea. May lumabas na lumang litrato ng pinsan niyang si Bea. Sabi ng post, Bea Martinez, dating nanilbihan sa mansyon ng mga Montero, 5 taon nang pumanaw. Ayon sa source, nabuntis ito ng kanyang amo bago namatay. Pangatlong topic, ang hush money allegation. May mga kumakalat na blind item na nagsasabing binayaran daw si Enzo ng mga Montero buwan-buwan para itago ang katotohanan at angkinin ang bata bilang sariling pamangkin. Pang-apat na topic, ang viral video. Ang mismong kuha kanina sa labas ng kanilang apartment. Kitang-kita ang takot sa mukha ni Enzo at ang pag-iyak ni Renz habang pinapalibutan sila ng flash. Ang mga comments ay puno ng paghuhusga. Narito ang mga nabasa niyang comments. Kaya pala biglang yaman itong si Enzo, galing pala sa hush money. Kawawa yung bata, ginamit sa cover-up ng mga Montero. Totoo bang anak ni William ang bata o itong si Enzo ang lover niya? Nabitawan ni Enzo ang cellphone sa kama. Nanlalamig ang kanyang buong katawan habang tinitingnan ang natutulog na si Renz. Hindi lang ang reputasyon ni William ang nasisira, dinudungisan din nila ang alaala ng pinsan niyang si Bea at ang pinakamasakit, ang panganib na dala nito sa adoption ni Renz. Pero ang nakakatakot ay ang mismong pamilyang Montero. Kapag napatunayan nilang kadugo nila si Renz, alam niyang gagamitin nila ang yaman at kapangyarihan nila para bawiin sa kanya ang bata. Nanginginig ang mga kamay ni Enzo habang nakatitig sa cellphone. Gustong-gusto niyang abutin iyon at tawagan si William. Gusto niyang humingi ng proteksyon o kahit man lamang kung ano ang plano nito ngayong nakalabas na ang lahat ng impormasyon na itinatago nila. Halos lahat ng nakapost ay totoo. Ang pagkamatay ni Bea, ang pagiging kasambahay nito sa mansyon at ang bakasyon nila sa Amanpulo. Ang tanging binaluktot lang ng mga kwento ay yung hush money at ang tunay na ugnayan ni William sa kanyang pinsan. Pero sa tuwing tinitingnan niya ang phone, nilalamon siya ng takot. Paano kung pati si William ay naguguluhan na rin? Paano kung dahil sa iskandalong ito ay mapilitan ng mga Montero na ilayo sa kanya si Renz para isalba ang pangalan nila? Sinilip niya ang screen ng phone, umaasang iilaw iyon pero walang tawag, walang kahit isang message mula kay William. Ang katahimikang ito mula sa lalaki ang mas lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Parang bigla siyang iniwan sa gitna ng gulo para sumalo ng lahat ng bala. Hindi na napigilan ni Enzo ang pagpatak ng kanyang mga luha. Niyakap niya ang kanyang sarili habang nakaupo pa rin sa tabi na natutulog na bata. Humahagulhol siya na walang boses, pilit na pinipigilan ang anumang tunog para hindi magising si Renz. Masakit para sa kanya na makitang nadadamay ang bata sa gitong dumi at ang katotohanang pinaghirapan niyang itago ay ginagamit na ngayon para masira sila. Tiningnan niya ang mahimbing na mukha ni Renz. Buti na lang talaga at mabilis itong nakatulog dahil sa pagod at takot. Kahit papano ay nabawasan ang stress na nararamdaman ng bata. Pero para kay Enzo, ang bawat minutong lumilipas na walang paramdam si William ay tila unti-unting pumapatay sa kanyang pag-asa. Lumipas ang ilang oras pero hindi nagsisialisan ang mga tao sa labas. Rinig na rinig ni Enzo ang kalabog ng mga gamit sa labas at ang bulungan ng mga reporters na nakatikit sa mismo nilang pintuan. Nakakulong sila, parang mga biktima sa loob ng sarili nilang bahay habang ang bawat yabag sa labas ay tila banta ng pagsugod. Habang nakatulala si Enzo, naramdaman niya ang paggalaw ni Renz sa tabi niya. Nagising ang bata, gulong-gulo ang buhok at namumugto ang mga mata. Sa sandaling namulat ang kanyang paningin, ang unang narinig niya ay ang malakas na boses ng isang reporter sa labas ng pinto na nagtatanong kung nandoon pa ba sila sa loob. Agad na napabalikwa si Renz at mabilis na gumapang patungo kay Enzo. "Tito Enzo," tawag nito. Ang boses ay basag at puno ng panginginig. Humahagulhol na naman ito habang pilit na isinisiksik ang kanyang maliit na katawan sa bisig ng kanyang tito. "Shh, Renz, andito lang si Tito, huwag kang matakot," bulong ni Enzo kahit ang sarili niyang boses ay nariringgan na ng pag-iyak. "Tito, why are they still there? Why are they shouting at our door?" Iyak ni Renz. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit ni Enzo. Tila takot na baka isang kalabog lang ay bumukas ang pinto at kunin siya ng mga tao. "I want Tito Dada. Tito, where is Tito Dada? Why isn't he here?" Nadurog ang puso ni Enzo. Sa tuwing natatakot si Renz, si William,
ang kanyang Tito Dada ang palaging hero nito. Pero ngayon, ang katahimikan ni William ay mas masakit pa kaysa mga sigaw sa labas. Tiningnan ni Enzo ang kanyang phone na nakalapag sa kama, wala pa ring tawag, wala pa ring kahit anong paramdam mula sa lalaki. Tito, please call him. Tell him to come here and make them go away. Pagsusumamo ni Renz habang nakatingala kay Enzo, ang mga luha ay muling umagos sa kanyang pisngi. Sabi niya, he will protect us, diba? Bakit wala siya? Bad ba ako kaya hindi siya dumating? Niyakap ng mahigpit ni Enzo ang bata. Idinikit ang kanyang noo sa noo ni Renz habang pinipilit na pinapakalma ang sarili sa paghinga. Hindi ka bad, Renz. Wala kang kasalanan. Darating din siya. Baka busy lang si Tito Dada sa trabaho. Nagsinungaling si Enzo dahil iyon lang ang tanging paraan para hindi tuluyang gumuho ang loob ng bata. Pero habang nararamdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan ni Renz at ang paulit-ulit na paghahanap nito sa taong hindi man lang nagpadala ng mensahe, naramdaman ni Enzo isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang bata na walang muwang sa gulo ng mundo ay naiwang nagtatanong kung bakit siya tila pinabayaan ng taong pinaka-inaasahan niyang darating. Hindi tumigil si Ren sa pag-iyak, pero hindi iyong malakas na hagulhol na madaling patahanin. Ito ay yung hikbing tila kapos ng hininga, yung iyak na galing sa kaibuturan ng isang batang pagod na ang puso sa takot. Mas lalong isinubsob ni Renz ang kanyang mukha sa leeg ni Enzo. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakayukom at nakakapit sa t-shirt ng kanyang tito. Tito Enzo, paos na tawag ni Renz. Ang bawat salita ay putol-putol dahil sa hikbi. Di ba po si Tito Dada? He's like a superhero. Sabi niyo po, superheroes always come when people are crying. Bakit po? Bakit po ang ingay pa rin sa labas? Bakit hindi pa tayo sinisave? Hahapusin sana ni Enzo ang gulong-gulong buhok ng bata nang biglang may humampas ng malakas sa pinto ng apartment sa labas. Isang marahas na kalabog na yumanig hanggang sa dingding ng kwarto. Vlog, Martinez, buksan niyo to. Sa gulat, lalong napayakap si Renz kay Enzo. Halos hindi na makahinga ang bata sa pilit na pagtatago ng kanyang mukha sa balikat ng kanyang tito. Ayaw ko na po, tito. Please tell them to stop. My ears hurt. My chest hurts po. Pagsusumamo ng bata habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Renz, look at tito. Look at me. Pakiusap ni Enzo. Pilit na inangat ng bahagya ang mukha ng bata para punasan ang mga luha nito. Ngunit ang mga mata ni Renz ay puno lang ng kawalang pag-asa at paggalito. Is Tito Dada mad at me? Mahinang tanong ni Renz. Ang kanyang boses ay punong-puno ng guilt. Kasi po nag-cry ako kanina. Kasi po natakot ako kaya sila nag-shout. Tito, please call him. Sasabihin ko po sorry. Sasabihin ko po I will be brave na. Hindi na ako iiyak. Just tell him to come and take us. Sabihin niyo po I will be very quiet na. I won't cry anymore. Just please make the scary people go away. Nabitawan ni Enzo ang kanyang sariling hininga. Parang may sumasaka sa kanya sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng bata. Sa isip ni Renz, ang dahilan kaya wala si William ay dahil hindi siya naging good boy or brave nung hinaras sila ng mga reporters kanina sa tapat ng pintuan. No Renz, no, hindi ka bad. Wala kang kasalanan, ikbi ni Enzo habang pilit na kinakalma ang sarili para hindi tuluyang gumuho sa harap ng bata. Mahal na mahal ka ni Tito Dada, sobrang mahal ka niya, baka parating na siya. But if he loves me, why am I scared right now? Bulong ni Renz na halos hindi marinig ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumipikit na sa sobrang pagod pero ang kanyang mga kamay ay hindi pa rin bumibitaw sa damit ni Enzo. Bakit wala pa siya, Tito? Bakit iniwan niya tayo? Ang bata na sa murang edad ay natutunan ng magtanong kung bakit ang taong bayani niya ay wala sa oras ng kanyang takot. Sa gitna ng nakapanlulumong pag-iyak ni Enzo at Renz, bumasag sa katahimikan ng kwarto ang sunod-sunod at malalakas na wangwang ng mga sirena. Mula sa malayo ay mabilis itong lumapit hanggang sa tumigil ang mga ito mismo sa tapat ng apartment. Tito, what's that? Pulis po ba? Bulong ni Renz. Ang kanyang boses ay punong-puno ng kaba habang lalong isinisiksik ang sarili sa dibdib ni Enzo. Shh! Hindi ko alam, Renz, pero baka tinutulungan na tayo, tugon ni Enzo, bagaman siya mismo ay hindi sigurado kung ang mga pulis ay naroon para protektahan sila o para arestuhin siya dahil sa mga kumakalat na balita.
Sa labas, naging magulo ang sitwasyon. Ang mga reporters na kanina ay nakadikit sa pinto ni Enzo ay biglang napaatras nang dumating ang 3 sasakyan ng pulis. Pero ang mas nakakagulat ay ang pagdating ng 4 na itim na SUV na may mga plakang halatang pagmamay-ari ng mga makakapangyarihan. Hindi alam ng magtito habang pilit na pinapaalis ng mga pulis ang media sa kalsada, bumaba mula sa mga SUV ang mga personal guards ng mga Montero, mga lalaking nakauniforme ng itim, matitikas at may mga suot na earpiece. Wala silang sinabing anuman, basta na lang sila bumuo ng isang mahigpit na harang or human wall sa paligid ng pinto ng apartment ni Enzo. Itinutulak paloy ang sinumang reporter na sumusubok pang kumuha ng litrato. Dinig na dinig sa loob ang otoridad sa boses ng mga gwardya. Back off. Clear this area. This is private property. Napahawak ng mahigpit si Enzo sa kanyang dibdib. Ang dating ingay ng mga reporters ay napalitan ng tunog ng mga radyo ng pulis at ang pamilyar na tunog ng mga sapatos ng mga security guards na nagbabantay na ngayon sa labas ng kanilang pinto. Hindi niya alam kung dapat ba siyang makaramdam ng ginhawa o lalong matakot dahil ang pagdating ng mga Montero guards ay nangangahulugan lamang ng isang bagay. Ang pamilyang kinakatakutan niyang kumuha kay Renz ay nandiyan na sa labas. Sa labas, mas lalong uminit ang komosyon. Hindi lang basta mga security guards ang dumating, kasama rin nila isang pangkat ng mga abogadong nakasuot ng mamahaling barong at suit, ang legal team ng mga Montero. Habang ang mga guards ay nagsisilbing harang, ang mga lawyers naman ay naging talim ng kanilang banta. Lahat kayo makinig, sigaw ng isa sa mga lead lawyers. May hawak siyang tablet habang ang kanyang mga kasama ay isa-isang kinukunan ng video ang mga mukha at press ID ng bawat reporter na nandoon. Lahat ng pangalan ninyo ay nakalista na sa database namin. Hindi ito babala, ito ay formal na pasabi. Bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng subpoena para sa harassment, trespassing at child exploitation. Hindi nyo kami pwedeng takutin. Media kami, sigaw ng isang cameraman pero agad siyang hinarap ng isa pang abogado na may malamig na tingin. Subukan nyo kaming hamunin, tugon nito. Ang Montero Group ay hindi magdadalawang isip na ubusin ang lahat ng resources nito para siguraduhin mawalan kayo ng lisensya at mabulok sa demanda. You are harassing a minor. Lahat ng kumpanya ninyo ay luluhod sa harap ng mga Montero bago matapos ang araw na ito. Umalis na kayo rito bago pa madagdagan ang mga kasong isasampa sa inyo. Dinig sa loob ng kwarto ang mabilis na pag-atras ng mga tao. Ang kaninang mga sigaw ng pangungutya at pambabastos ay napalitan ng pabulong na takot. Sa loob ng ilang sandali, ang ingay na nagpahirap kina Enzo at Renz ay unti-unting naglaho. Isang kumpas lang na kapangyarihan at yaman ng Montero ay sapat na para patahimikin ang buong paligid. Nayakap ni Enzo si Renz ng mas mahigpit. Bagaman nataboy ang media, mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya. Ang sindak na ginamit ng mga abogadong iyon sa labas ay ang parehong lakas na posibleng gamitin ng pamilya Montero laban sa kanya para tuluyang bawiin ang bata. 30 minuto ang lumipas matapos ang kaguluhan sa labas, tumahimik ang paligid, ngunit ang katahimikan ito ay mas mabigat at mas nakakakaba para kay Enzo. Maya-maya ay dumating si William Montero. Walang bakas ng pag-aalangan o takot sa kanyang muka. Suot ang kanyang suit, bakas sa kanyang hitsura ang pagmamadali, ngunit ang kanyang aura ay mas nakakatakot kaysa sa mga pulis sa labas. Masyadong matalim ang kanyang mga titig, yung tipong tila may susunugin siya sa bawat tingin. Kumatok siya ng 3 beses, maotoridad pero kalmado. Enzo, open the door. They're gone. You can open it now. Ang malamig at baritonong boses ni William ay umalingaw-ngaw sa loob ng apartment. Sa sandaling marinig ng bata ang boses na iyon, tila ba biglang nagliwanag ang kanyang mundo. Ang takot na kanina ay nagparalisa sa kanya ay biglang napalitan ng pananabik. Napatalon si Renz mula sa kama at mabilis na tumakbo patungo sa pintuan. Ang kanyang mga luha ay hindi na dahil sa takot kundi dahil sa labis na pangungulila. Tito Dada, andyan na siya, sigaw ni Renz habang pilit na inaabot ang trangka ng pinto. Nagmamadaling sumunod si Enzo, ang kanyang puso ay naghahalo ng kaba at relief. Renz, sandali lang. Tito Enzo, open it po. Please, Tito Dada is here. Pagsusumamo ng bata habang tumatalon-talon at nakatingala sa kanyang tito. Ang mga kamay ay nakahawak na sa braso ni Enzo para itulak patungo sa pinto. Nanginginig ang mga kamay ni Enzo nang hawak niya ang doorknob. Tumingin siya sa pinto. Alam niyang sa sandaling buksan niya ito, wala nang balikan.
Ang buhay nilang dalawa ni Renz ay tuluyan ng magbabago sa ilalim ng proteksyon o baka sa ilalim ng kontrol ng isang Montero. Huminga ng malalim si Enzo at dahan-dahang binuksan ang pinto. Nang sa wakas ay mapihit ni Enzo ang huling trangka, dahan-dahang bumukas ang pinto at doon ay tumambat ang matikas pero madilim na anyo ni William. Hindi pa man lubusang nabubuksan ang pinto ay mabilis na sumugod si Renz sa kanya. "Tito Dada," sigaw ng bata bago mahigpit na yumakap sa binti ng lalaki. Agad siyang binuhat ni William. Isiniksik ni Renz ang kanyang mukha sa balikat nito. Humahagulhol ng malakas habang ang kanyang maliit na bisig ay mahigpit na nakapulupot sa leeg ni William. "I was so scared po. They were shouting, 'Tito Dada, don't leave us po,'" hikbi ni Renz habang pilit na humihinga sa pagitan ng kanyang pag-iyak. Marahan ng paghaplos ni William sa likod ng bata, sinusubukang patahanin ang nanginginig na katawan nito. "Shh, I'm here now. No one's going to hurt you," pulong niya. Pero ang boses niya ay walang emosyon, malamig at malayo sa malambing na William na nakilala ni Enzo sa Amanpulo. Nanatili lang nakatayo si Enzo sa isang tabi. Nanginginig ang mga tuhod at hindi malaman kung ano ang gagawin. Inaasahan niya na sa pagtingin sa kanya ni William ay kahit papano ay makakita siya ng kaunting pag-aalala o assurance na maging maayos din ang lahat. Ngunit nang mag-angat ng tingin si William, nanigas siya sa kinalalagyan niya. Ang mga mata ni William na dati ay may bakas ng paghanga at malambot na titig tuwing tinitingnan siya ay parang naglaho na. Ngayon, ang mga mata nito ay kasing talim na ng patalim. Isang matalim at nakakatakot na tingin ang pinukol nito sa kanya. Isang titig na tila nanunumbat at naglalagay ng isang malaking pader sa pagitan nilang dalawa. Walang pagmamahal, walang init, ibang-ibang aura niya. Parang isang bagong William ang kaharap ni Enzo ngayon. Ito ang William Montero na kinakatakutan sa mundo ng negosyo, ang makapangyarihan at mapanghusga. "Iayos mo ang mga gamit ni Renz," malamig at maotoridad na utos ni William. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatusok kay Menzo, tila sa bawat salita ay may dalang bigat ng kanyang galit. "Dadalhin ko siya ngayon din."